Tatlo pa rin po yung steel girders na na-install nila dito. Mahaba yung span na to, ano? Ayan, oh. May mga catwalk na sa ilalim. Pag dito, mga catwalk platform. Tatlong span pa pala dito sa on-ramp. Kaso maiksi na yung pagitan ng bawat span. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ano? Yan, happy Tuesday morning mga kababayan. Welcome po muli sa panibago na naman nating update. Nasa ilalim po tayo ng Skyway Stage 3 double decker. So ito po yung on-ramp. Yan, patungong south po yan. Ngayong umagang ito, i-update ko kayo dito sa ginagawa nila off-ramp patungong Top Rojas Boulevard at yung on-ramp to south along Osmeña. So pakita ko sa inyo kung ano na yung progress ngayong umagang ito. Kasi yung last update natin, meron ng tatlong span, no? Na mga steel girders na na-install doon sa off-ramp at dito naman sa on-ramp, bali dalawang span na lang, no? Ay tatlo ba o dalawa? So makita natin yan ngayon. So tara, let's go! Yan, habang patungo ako ngayon sa Fort Bonifacio Army. Doon ako naka-duty ngayon. Araw po ngayon ng Martes, ika-siyam na po ng Setyembre taong 2025, mag alas 11 na po ng umaga. Kaka-out ko lang dito sa Malacanang Park. Doon na ang next na duty natin. Bali, tatlo pa yan. Yung duty ko doon, Navy tapos Air Force. Saka yung Army pala, hindi ko nabagay. So, di po na tayo kakanan dyan. Wala pa namang progreso dyan sa off-ramp patungong UN. So, nandito na tayo sa Nagtaan Interchange, Plaza Dilaw. Parang matraffic ngayon, ah. Nasa Pedro Hills Street na tayo. May nagkasagyan pa dun kaya medyo nagka-traffic. So ito na sa kanan natin mga kasikap yung off-ramp patungong Rojas Boulevard. Kanina patuduran ng dura si ate. May bulate siguro po sa tiyan. Okay. Kadiri. Oops. Wala pa kanina, di nilang makasampung dura. Kaya ito na mga kasikap. Bale, 1, 2, 3. Tatlo pa rin po yung
steel girders na na-install nila dito. Mahaba yung span na to, no? Ayan, oh. May mga catwalk na sa ilalim. Pag dito, mga catwalk platform. Traffic na sa kabila, patungo tayo doon. Dito tayo mag-U-turn. Alright, dito na tayo mag-U-turn. Yan. Nagre-repair sila dito ng manhole. DPWH ba to? Oh, AICC. Mga kababayan. Sila yung gumagawa dun sa, sa MRT7 Elevated Turnback Guideway. AICC. So, nandito yung ibang mga workers nila, no? Nagre-repair ng mga manhole. So, ito na po yung... Tapos na tayo dun sa kaliwa, no? Yung off-ramp. Ayan, no? 3 steel girders pa rin yung naka-install. So, meron ng mga catwalk sa ilalim. Dalawa na lang pala dito. Ay, tatlo. Tatlong span pa pala dito sa on-ramp. Kaso maiksi na yung pagitan ng bawat span. Silagyan na nila ng steel deck platform sa taas. Dito kompleto na yung mga steel deck platform. Tapos ito mga kababayan, yung nakababa dito na steel girders nandun na sa taas. So, isa na lang yung kulang. Dito kompleto na to. Buti na lang hindi project to ng DPWH, ano? San Miguel Corporation to. Kung nagkataon DPWH yan, ako po. Isang katutak na nakawan na naman yan. May bagong upload tayo ngayon dyan, mga kasikap. Si Miss Sally. Si Miss Sally na ginamit daw yung kanyang lisensya ni Congressman Bryce ba yun? Para makakuha ng proyekto sa government. At ayan, yung kinikita nila milyon-milyon dinadala sa DPWH. Ayan, nilalagay sa karton patay sa pagtatanong ni Senator Jingo Estrada. Grabe. Nandiyan yan, naka-upload po sa video natin. Panoorin nyo na lang kung ano yung ganap ngayon dyan. Grabing pera yan, ano? Walang tiwala yung DPWH, no? Tingnan natin sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon ngayon kung maging maayos ba yung hanay nila, no? Malinis na ba? Kung malilinis pa ni Secretary Vince Dizon. Pero tama yun na ang mali nga lang nila doon, ang hindi lang hindi magustuhan ng madlang people, eh yung bakit ganun. Alam na nilang involved sila sa anomalya sa nakawan sa DPWH. Ayan. Bakit pinag-resign lang nila yung mga namumuno doon? Bakit hindi nila inimbestigahan para makasuhan? Ayun ang masaklap pag nasa mataas na posisyon. Pabababayin lang kayo, magre-resign lang kayo. Matala yung dun sa Pangasinan, yung lolo na 80 anyos na nagnakaw ng 10 kilong mangga. Yan. Pinakulong agad. Grabe, ano? Hindi naman lang binigyan ng pagkakataon. Kaya sinabi ni lolo na kaya siya nagnakaw ng mangga para pambili na ang bigas para makakain yung pamilya niya. Buti na lang meron tayong mga kababayan na maawain, hindi mapagtanim ng galit, mapaghimagsik. Lalo na yung yung pulis na naglilikom sila ng halagang 6,000 pesos para mapiyansahan si lolo. Doon naman sa nagpakulong na may-ari ng mangga. Ayan, good luck sa'yo, wala kang puso. So ayan mga kasikap, hanggang dito na lang po itong video na to. Marami pong salamat. God bless. Ng mga